Sinyo, Sen, bakit ang ipinatawag ay yung dalawang babaeng nakatakip ang... Di, pero doon sa punto na yun, Sen, vital kasi yung dapat statement ni Adrian eh. Di ba? Kasi siya ang nagsasabing yun daw ay sige to sige yan eh. May conclusion siya na sinasabi. Opo eh. I will identify officials of government, sabi niya. Sinabi niya, Yusek Traigib. At saka si Yusek Bersamin, he was name-dropping the president. Sa mga tweet, inalisan niya kagad ng responsibility ang opisina ng presidente. Alam niya eh. Opo. Yusek Adrian, name-drop the name of the president. Yes. Ganun siya ganun siya kasigurado. Tinungklod niya. Pero bakit hanggang ngayon, hindi niya tinatawag yun? At nandun yung Traigib, nandun yung Bernardo, dapat nandun din yung ano. Yung sinasabi ko, Bersamin, kung sino-sino yung pinipresenta ng mga testigo. Ano ba sinasabi niya? Sabi niya, doon sa kanyang opening statement, Opo. nung Monday. Ito sinabi niya, let me emphasize one point. Yan. We always go where the evidence leads us. Ha? We do not target any particular person nor we have the intention to cover up for anybody. Taliwas ito eh. Oo nga. Wherever the evidence leads us. Uy, nagsabi si Traigib. Nagsabi Adrian Bersamin. Ba't di mo sila patawagin? Ay, bakit ganito? Wala raw silang intensyon na panatan ng iba. O to cover up anybody. Ba't parang may kinocover ka rito? Di ba? Nagharap silang dalawa eh. Ayun nga. O pagkatapos, ang pinresent niya, dalawang babae nakatakip ang mukha. Nagtatanong ako, sino sumasagot? Opo. Sino sumasagot? Yung chairman po ng komite, Senator Ping. Hindi ba ikaw, alam ba, ikaw tinatanong ko, si Nelson nasagot na sagot. Ano sa tingin mo ang mararamdaman ko? Well, yun na nga po. Ano yun na nga po? Ano mararamdaman ko? Siyempre, tinatanong kita, ito yung sagot na sagot. Ikaw, ayaw kanyang pasagutin, ito yung sagot na sagot. nakakabastos yun, Sten. Pagkatapos sasabihin, tayo ang may disrespect. Parang baliktad ang nangyayari. Kasimple-simple lang ng tanong ko eh. Sabi ko to sa babae, sino po ba yung may-ari talaga ng bahay na pinag-uusapan natin sa 30 Tamarin Street? Bigla siya nagsalita. Pero hindi ko siya... Oo nga, pabagalang hindi ko siya sinasansala. Okay. Tanong na naman ako. Opo. Sagot na naman siya. Tanong pa rin ako. Ang haba nga po ng explanation. Sagot na naman siya. Sabi nga ng isang observer alam mo na pala yung mga sagot niya. Ba't pinresenta mo pa dyan? Para ano yan? Ang gamit lang pala nung dalawa para ituro si Diskaya na si Diskaya raw ang nagsabi na umalis na kayo dyan dahil gagamitin na ng bagong may-ari. Dahil ang bagong may-ari na nasagap yata ng Blue Ribbon Committee Chairman, meron natang chismis ng bagong may-ari, Martin Romualdez. Kaya pala pinaturo si Diskaya para ang maisip na naman tao, wala yung chismis na si Romualdez ang may-ari kung hindi tinuturo si Diskaya. Ayun. Akala ko ba wala tayong kino-cover up dito? Hindi ba? Tapos, sabi ko, Mr. Chair, baka naman pwede makita rin yung... Sabi ko, parang maganda naman yung mga natin, itong mga testigo. Para man makita natin yung kanilang kagandahan. Pangiti-ngiti pa siya. Hindi kasi na-commit ko sa kanila na kung tetestigo sila, sila naman ay na gano'n din, nakiusap, natakpan ang kanilang mga mukha. Alias na nga lang daw ginamit nila, parang di makilala. Kaya na alias ang ginamit para kasi pinagbigyan. Nakalimutan niya, itong isa nasa kaliwa ko, pinatanggal yung kanyang maskara. Si, RD, pakanan. Nagre-request din ito, natakpan ng mukha. Hindi ko naman malaman kung talagang binalot niya talaga yung sarili niya. So, pinabakbak lahat ang Pinagtulungan nga po kasi disrespect daw sa Senado yun eh. Kaya nga, ngayon, paano ngayong wala kaming kino-cover up? Pero yung dalawang babae naka-cover up ang mukha. Itong isa, tinanggal yung disrespect, sabi nila. Yung dalawang babae, hindi disrespect, nakiusap.
Wag na po. Ano ba naman ang masama? Ang pag-uusapan lang naman pala kung sino yung nagsabi sa kanila na umalis na kayo. Ayun nga. Yung ba ay nakakatakot? Nakakulong yung kanilang itinuro eh. Oo Si nga po. Carly. Okay. Yung asawa nakakulong sa Cebu, itong lalaki nakakulong yata sa Senado hanggang ngayon. Nakakatakot ba yun? Ba't ayaw mo ipakita yung mukha mo? Na ang gusto ko naman sabihin, pinaalis po kami ni Ginoong Colonel Diskaya. O, ba't kinakailangan takpan mo yung mukha mo? O, with added dramatization. Nung si Gutesa ba, pinresenta ko, Oho. pinagtakip ko ba ng mukha? Ay, hindi ho. Walang ganun. Ha? Oo. At saka halimbawa, kung tinanong si Gutesa, kayo sumagot, ano kayang reaksyon niya? Aba, Yun nga lang pinapatay, pinakita niyo yung di ba? Yung Oo nga. scripted daw eh. Scripted, yun agad ang Oo, yung kagad eh. basa Oo. inyo. Oh. Oo. Meron bang sworn statement si Gutesa nung siya, nag-testify? Meron po, di ba? O yung dalawang babae, sabi niya, meron sworn statement, pero hindi niya kami binigyan. Kasi kung binigyan niya kami, makapagtatanong kami sa kanila. Makapag-prepare Yung dalawang kayo. babae na yun. Oo. Oo. Tingnan mo yung diferensya ngayon. Oo nga. O pagkatapos, sabi nila, ano ba? Let me emphasize one point, we always go where the evidence leads us. Yes, sabi po yun. Oh. Lahat ng mga testigo, tinuturo si Martin Romualdez. Oo. Si Gutesa, tinuro siya. Sila Diskaya sa magitan ng mga ilang Congressman. congressmen na kanilang in-identify, tinuturo din Opo. si Saltico at si Martin Romualdez. Di ba? Maski sila, ang dami. O bakit hindi niya puwersahin si Romualdez na tumestigo sa Blue Ribbon? Ang gusto ko mangyari sa susunod na paghihiring, paratingin niya si Romualdez. Meron daw po kayong courtesy yung dalawang kapulungan. So, hindi pwedeng pilitin. Parliamentary courtesy. Ano yung sa Tagalog yung parliamentary courtesy? Paggagalangan sa dalawang kapulungan. Okay, palagay mo. Nilimas ang kabambayan ng bansang ito, Jen. Nelson. Ano, gagamitin mo yung paggagalangan sa dalawang kapulungan? Ha, gagamitin mo yon? Ikaw na nga tinuro eh. Ang pinag-uusapan natin, mahigit na 1 trilyong piso ang ninakaw, ang nilimas sa kaban ng bayan. Pagkatapos sasabihin mo, meron tayong interparliamentary courtesy. Siya lamang kanya ang makapagpapasya kung darating siya o hindi. Kung ako ang chairman, hindi ganon ang aking pasya. Kung kinakailangan isasabi na kita. Anong parliamentary courtesy yung pinag-uusapan? Kaban ng bayan ang pinag-uusapan. Makakalabag ba ako? Mas mahalaga ba yung interparliamentary courtesy sa sinasabi ng saligang batas? Siya rin ang nagsabi nun eh. Nandun si Bernardo, nandun si Bunuan. Dininay din ni Bunuan. Hindi po totoo yun. Pagka wala kang specific denial, general denial lang, that amounts to admission. Ganun ba Hindi yun? totoo yun. Ganun lang. Ganun lang kasimple. Alin ang hindi totoo? Yung 75%? O 70% lang ang nakuha mo? Kailangan siguro, i-deny mo yan specific, hindi yung general denial. Lumitaw yung Cabral Files. Nakalagay doon kung sino. Sinabi rin niya, hindi ba niya napapanggan sinasabi niya? Mahilig yung magpa-interview eh. Sabi niya, at least 5 secretaries of the departments and USECs were beneficiaries of the allocables under the Cabral Files. Ba't hindi niya ilabas? Sino ba yung mga cabinet secretary? Doon sa binabanggit ko nga sa'yo na 100 billion na sinasabi ni Saldico na ang nag-name drop ay si Adrian Bersamin na binibigay kay Trigin. Sabi raw ni Bernardo,
Trigib, kunin mo na. Dami na nito yung pinakamalaking single delivery is 2 billion pesos. Nandun nga doon sa armored van. Sabi raw ni Trigib, sandali lang kasi March 11, hinuhuli kayong kasi si Digong. Digong. Opo. Kaya magulo ngayon. Oho. Oh. Pero kanya itong circumstansya ito, may kinalaman pa kanya doon sa pagpapalit ng ES kaya sa Makati, may connection pa daw si yung bagong hirang na executive secretary na si Secretary Ralph Recto. Bakit hindi ipaliwanag itong mga bagay nito? Puro seryosong aligasyon ito Kung totoo na he always goes Where the evidence leads him. Ay bakit? Dalawang babae ang nilagay niya ron nakatakip ang mukha. Parang kalayo. Kasi laging ganun sa laging may Nawawalan pa-suspense. ng pasensya ang tao pagka ganito Malayo nga, Nabanggit yung 30 tamarin. Tinatanong ko Sabi ko dun sa babae, alam mo ba ako, si Saldi ko, narinig ko nung siya'y nagpapahayag niyan. Kahit na paunti-unti nga niyang nilalabas yan. Opo, sa pamamagitan ng video. Nabanggit niya yung 30 Tamarin Street na yan Diyan siya nag-deliver ng 1 billion. Na ano mo yun? Narinig mo ka? Napakinggan mo, napanood mo? Hindi po kanya, pero... Hindi daw nila maalala. Hindi, pero naalala ko po, mayroong nakapagsabi na ginamit nga po yung... Pagkatapos noon, ay siya na yung sumasagot. At yung isang babae na yung gustong sumagot, ayaw nang pasagutin yung isa. Ay, wala po kaming narinig na ganyan. Wala po kami napanood na ganyan. Hindi ba importante yung 30 Tamarin? Doon pala yung 1 billion. Totoo. Na doon diniliver. Kasi nagtaka nga ako, parang hindi nila kinala yung saldi ko Kasi halos lahat nakapanood ng video Nung tinatanong nyo na, Yun yung napansin namin ni Jen. parang hindi po. Sen. Samantalang si Diskaya na ituro niya. Yun ang naging interesado sila. Samantalang sabi namin ni Jen, hindi, kung ikaw ang nakatira dun sa address, nabanggit ni Saldi ko yung address mo, magugulantang ka, di ba? Usap-usapan niya. Usap-usapan, tsaka tatanungin ka ng mga kakilala mo. Yun nga lang ayaw kanya. Hindi nagbigay ng sworn statement. Hindi ako papayag na siya'y umupo doon at nakatakip ang mukha. Yung ba nasa rules namin na kailangan magtakip ka ng mukha? Pinag-uusapan na rules. Wala sa rules daw yung pagbigay ng minority report. Yung pagtatakip ba ng mukha nasa rules? Yun ang di namin alam. Walang ganun. Subukan mong gawin sa husgado yung kapag hindi ka na-contempt. Hoy, tanggalin mo yan. Pasumpa-sumpa ka pang ganyan Paano ka susumpa? Hindi ka nga kilala ng... Oo nga. Kasi may karapatan ako, ina-accuse ako Yun lamang pagiging sagrado ng panunumpa. Hinihiya mo Ginagawa mo, binabastos mo Akalain mo sumusumpa ka, nakatakip ang mukha mo. Kaya nung sina-challenge siya ni Diskaya, di ba, sana makita ko rin po yung mukha. Tama lang yun Bakit ka mo? Ang pangaraniwang nagtuturo, malinis ang ano mo, ituturo mo talaga Sabi ni Diskaya, ikaw kanya nagtuturo, pwede mo malaman din kung ano itsura mo, pwede tanggalin mo. Ayaw. Ano ba ito? Sabi pa niya, we laid out how this deeply rooted scheme operates with systemic precision. Ano systemic precision, Sus Mariose? It involves a network of actors. Nalaman daw nila. Namely, the contractors group who collude among themselves to rig public biddings and monopolize flood control projects. Key DPWH coordinators who manage project allocations and orchestrate the collection and delivery of kickbacks. So meron siyang contractors group, meron siyang DPWH coordinator, and sabi niya, intermediaries, agents, or bagman. Pangatlo, di ba? Who received this illicit funds allegedly in behalf of their principals. Bakit yung principals wala kang tinatawag? Ba't ang tinatawag mo yung contractors at ilang complicit doon sa DPWH at sa kanilang mga bagman na sila yung tumatanggap in behalf of their principals? Bakit ngayon walang principal ni isa? Bakit ayaw mong ilitaw si Martin Romualdez? Para matanong naman namin. Bakit hindi niya hingin yung affidavit ni Martin Romualdez na sinabmit sa ICI? Para yun ang gawin naming basyan para tanungin siya. Talaga bang siya ay naniniwala sa kanyang sinabi
na talagang with systematic Systematic. precision. Precision. We will follow the evidence wherever it leads us. Leads us. Totoo ba lahat to? Oo. Na medyo pinasaringan niya yung mga nagrarally. Yung mga maiingay, yung talaga, yung mga tao kasi bagot na. Sabi ko nga sa'yo, pagod na. Nagsawa na ng kahihintay. Baka wala nang mahintay ito eh. Siya talaga makagagawa daw. So may pasaring na naman sa inyong maiingay. Kayong nagrarally. Kayong nayayamot na, kayong naghihintay kung ano mangyayari. So ano pa sabi niya? With all that being said, as the chairman of the committee, I say to you, ano sabi niya? Yan na. Ano sabi? Ano po ba binanggit niya? Hindi kayo nakinig. Hindi namin pinakinggan yan eh. Kasi nagpo-programa kami, Sen, nung nangyari yan. Shut the F up. Sabi niya. Yung bago siya magsimula, nung Monday. Hindi pa niya masabi, sabi. Hindi naman... Ang sinasabi ko sa inyong dalawa, nilibas ang kabangbayan. Nakakaawa ang mga tao. Ayun nga. Puot na puot. Galit na galit. Makikita mo eh. Naghihintay kung anong kahihinatnan ng pagdinig na ito. O sabi niya para self-report. Before December break. Asaan? Ano talaga bang ano ito? Pinlaplano yung delay na ito? Para mapatig yung mga tao? Para sa ganoon, mabagot na lang. At magsawa na lang hanggang sa hindi sila interesado rito. Ganon ba yung plano? Parang mukhang ganun nga po nakikita natin. Bakit sasabihin niya, ito'y para sa basura lang? Alam mo ang gustong gawin niya? Sabihin niya sa Senado ito, I think he should deliver a privilege speech. And in the plenary hall, sabihin niya na ito ay para lang sa trash bin. Para sa ganun, meron akong panahon na Matanong kayo. sa matanong Senado para maging opisyal lahat. Opo. Kaya ako lang dinidiscuss ito. Didiscuss niya sa media. Pero mas maganda rito sa Senado. Para recorded lahat. Yun ang aking gustong gawin niya. Kung ayaw naman niya, halimbawa, pumili siya ng television station, magharap kami. Namili siya sa dalawa. Kung ayaw niya, he should shut the fuck up. Yun. Ako didiretsuhin ko na kayong dalawa. Kung hindi niya madiretso, ako didiretsuhin ko kayo. Ba't parang hindi kayo makasagot? Sige po, abangan natin, Sen. Kung i-call niya. Tingnan natin kung i-call niya yan. Ano ha? Maganda pong pangyayari yan. At saka, Jen, pagka ganito ang issue, walang sino man ang pwedeng magsabing, manahimik kayo. Hindi ko pa pwedeng manahimik ang taong bayan. Pera ng taong bayan ito. Kahapon, kung narinig niyo, si Secretary John B. Cremulya, alam mo sinabi niya si Gutesa fake? Ganun ba? Bakit sila magkukuglod ng ganun? Paano naging fake si Gutesa? Hindi makalabas si Gutesa dahil alam kong kontrolado nila kung nasan siya. Paano naging fake si Gutesa? Siya lamang kasi ang nakapagsabi na dinideliver nila ang pera kay Saldico at sa bahay ni Martin Romualdez. So, sinasabi nilang peke sapagkat pinipilit nila na yung notaryo ay peke daw. Samantalang yung tao wala namang kinalaman kung paano pepekein ng notaryo. Basta pumunta lamang doon, nagpanotaryo. Totoo. Meron ba kayong nabalitaan na isang tao nameke ng notaryo? Para wala pa po. Yun ang gagamitin nila. Maitago lang. Ang gusto nilang itago. Grabe, no? Kasi parang maraming yung na-excite kasi akala natin hindi din na ng gusto si Bonoan, di ba? Parang ang dating niloko mo ang Pangulo pagdating doon Ay, salamat po ng marami. Akala natin sa hearing na yon, doon na magkakaalaman, di ba? Parang huling pagdinig na ito. Nandun na si Bonoan, nandun yung Trigib, nandun si Bernardo. Pero ang lulitang pala, yung dalawang babae. Yun nga. Di ba parang... Ako hinintay ko yung yung Adrian Bersamin Pero ano yung ginagawa nila? Ba't ganito? Ang tao, naghihintay. Naghihintay ng resulta. Naghihintay ng katotohanan. So, dinuduyan kayo Sabi nga nila Chubibo. We're not moving forward. We're moving in circles. Paikot-ikot tayo. Diba? Sinuchubibo nga. Chubibo. Nachubibo na kayo. Yun na nga.